nakikinig, bawal muna ang cellphone. Yan, bawal muna ang cellphone, okay? Ha? Kasi nandito tayo upang, purihin ang Panginoon. So, sino magse-cellphone? Ako, wala pang signal dito. Talagang tatanggalin natin yung cellphone, okay? Para meron tayong tinatawag na focus. Mga bata, yung nasa Sunday school, settle down. Gusto ko na nakaupo ang mga bata. Lahat ng bata, upo. Walang nakatayo. Upo. Upo. Ayan. Upo-upuin natin. Upo kayo. Okay. Ayan. Very good. Very good. Very good. Lahat ay sumusunod. Ha? Upo muna. Upo. Upo tayo. Sa araw na ito, ay pagpapatuloy natin yung pinag-uusapan natin patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Actually, ang pag-ibig ng Diyos ay pinag-uusapan upang sa ganon, makilala natin siya ng lubos-lubos. At isa sa katangi-tanging pinag-uusapan pagdating sa pag-ibig ng Diyos ay paglilingkod. Di ba? Ang tanong last week, kasi sabi ko, last week, ganito gawin ninyo. Pumunta kayo sa bahay. Pagdating nyo sa bahay, kumilos kayo sa bahay ng mga gawaing bahay na kayo yung nag-initiate. Ginawa nyo ba yun? Ay, nakalimutan ko. Okay, pwede nyo pang gawin yon. Dahil ang gusto ng Panginoon ay tayo ay maglingkod. God wants you to what? To serve. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ni Lord na maglingkod ka. Okay. Maglingkod ka. Yun ang ibig sabihin nun. Now, sa araw na ito, merong isang paglilingkod na napansin namin na isa sa nakakalimutan. Nakakalimutan. Alam niyo kung ano yun? Hindi niyo alam kung ano yun? Ito yun. Meron tayong nagsasaliksik. Alam mo yung nagsasaliksik? Pwede rin gamitin yung word na nag-aaral. Tanungin mo nga yung katabi mo, nag-aaral ka ba? Tanungin mo, yung totoo, nag-aaral ka ba? Yung totoo lang kung na nag-aaral kasi gusto ng Panginoon na maglingkod ka dahil mahal ka niya. Gusto ng Panginoon na matuto ka. Amen. Tama ba? Matuto ka ng katotohanan. Ang tanong, ano yung katotohanan? Oo nga, yung totoo. Paano mo malalaman ang katotohanan? Malalaman mo ang katotohanan kung pag-aaralan mo. Tama ba? Tama. Subalit, maraming tinuturo ang mundo na hindi totoo. Alam niyo ba yan? Marami sa mundo ay hindi totoo. Hindi porket napag-usapan sa paaralan ay totoo na. Di ba? So, ngayong araw na to, aalamin natin. Ang pangalan niya ay si Lucas. Hindi si Kuya Luca. Si Lucas. Sabi niyo Lucas. Pangalan ng aklat yon, di ba? Luke. Yung pangatlo sa tinatawag na gospel. So, si Luke ay isang doktor. Subalit naglingkod siya. Alam niyo kung paano siya naglingkod? Ito yon. Siya ay investigative servant. Nagsasaliksik. Siya ay servant siya, naglilingkod siya. Siya ay naglilingkod at nagsasaliksik siya kasi siya ay isang doktor. Alam niyo ba yun? Doktor siya. So, ito ngayon. Luke chapter 1 verses 3 to 4. Isinulat niya itong aklat na ito. Although walang sinabing direct na sinulat nga ito ni Luke, kaya lang ito ay inihahambing doon sa mga work niya na parehong-pareho ang mga sinasabi niya.
ganun din doon sa kanyang ginawa sa aklat ng mga gawa, yung Book of Acts. So ito yung sinasabi sa Luke chapter 1, verses 3 to 4. Sabay-sabay natin basahin to. Then, and it seemed fitting for me as well, having investigated everything carefully from the beginning, to write it out for you in consecutive order, most excellent Theophilus. Yun ang una. At marami tayong matututunan dito sa verse na to. Alam nyo ba yun? Maraming matututunan sa verse na to at marami tayong pwedeng gawin. Alam nyo ba yun? Dahil ang mundo, marami sa mundo ay hindi totoo. Hindi totoo. Kabaliktaran ito ng sinasabi ng katotohanan, yung aklat ng katotohanan, ang Biblia. Si Luke, isa siyang servant. He was a servant of God. Hindi siya part ng disciples ni Jesus Christ na 12, pero siya ay nagsaliksik. Diba? Sabi mo nga, pagsasaliksik. Okay. Sabi niya dito, it seemed fitting for me as well. Yun ang una niya sinabi. Ang ibig lang niya sabihin, kinekailangan. Kailangan ba? Sino dito naniniwala na kailangan ang katotohanan? Taas ang kamay. Kailangan. Bakit kailangan ng katotohanan, mga kids? Para mamuhay ka sa katotohanan. Di ba? Hindi yung mali. Huwag kang mamuhay sa mali. Kaya sabi niya, kailangan sa akin. Kailangan. Ganun din sa pagpunta mo dito. Alam niyo ba yun? Ganun din sa pagpunta mo dito. Nandito ka dahil hindi lamang nandito ang iyong kasama, kaibigan, nandito ka dahil gusto mong malaman ang katotohanan. Ganon din sa pagbabasa mo ng Bible. Gusto mong malaman ang katotohanan. Sino dito nagbabasa ng Bible? Sabi na, weh. Yung mga leaders natin, sino dito nagbabasa ng Bible? Nako, delikado itong mga to, hindi nagsasaliksik ng katotohanan. So, kailangan, sabihin mo sa katabi mo, magbasa ka ng Bible. Sino dito ang araw-araw sa Facebook? Tingnan nyo. Alam nyo ba na may access kayo sa Facebook? Gaya rin na may access kayo sa salita ng Diyos. Hindi nyo kailangan bumili ng Bible, meron kayong pwedeng i-download na free na Bible. Alam nyo ba yun? Bakit hindi nyo ngayon, hindi nyo sinasaliksik ito? Sabi niya, kailangan. Kailangan mong malaman ang katotohanan. Dahil pag hindi mo nalaman ang katotohanan, ikaw ay mamumuhay sa mali. Siguro merong example. Bigyan natin ng example. Katulad ng ganito. Bigyan ko kayo ng example. Gusto nyo? Okay. Example. Ganito. Sabi ng mga friends mo, okay lang mangulit. Okay lang mambully. Ganon. Ikaw ngayon ay bully. Kaso sinasabi doon sa Bible, ganito, mahalin mo ang kapwa mo. Paano ngayon yun? Tama ba, di ba? Tama, di ba? So, namumuhay ka na sa mali. Kung hindi mo alam yun. Amen. Sabi ay, ganito, sige, awayin ko na lang si nanay tsaka si tatay. Awayin ko, gustong-gusto mong awayin si nanay, di ba? Gusto mong awayin. Inis na inis ka, lalo na kung pinapakailaman ka, di ba? Kaya lang, ang sabi ng Bible, ganito, honor your mother and your father. Alam niyo yung honor?
Ha? Ha? Hindi lang bigyan ng pagpapahalaga, bigyan mo ng tinatawag na mataas na pagpapahalaga. Di ba? Yun. So kung hindi mo ginagawa yon, hindi mo sinasabuhay ang tinatawag na Biblia. Ang katotohanan. Okay. Kids, upo. Upo, kids, upo. Ayan. Kasi pagka ang gagawin natin, sa kotse na kayo uupo. Okay. Okay. Game. Pwede mo ikat mamaya yun. Now, having investigated. Having what? Investigated. Sa pag-aaral ninyo, kailangan nyong saliksikin yung katotohanan. Now, alam niyo yung sa court, alam niyo sa court, yung sa merong judge, alam niyo yun? Okay. Paano nila nalalaman ng katotohanan? Paano nalalaman yung katotohanan? Merong 3 bagay. Sabi mo, 3. 3 bagay. Una, ano yung una? Merong tinatawag na witness. Di ba? Meron dapat witness. Ang Bible ba ay may witness? Si Luke, si Dr. Luke ay witness. Kaya niya sinabing, having investigated. Ang una ay merong witness. Ano yung pangalawa? Ang pangalawa ay merong, sabi niya dito, to write. Merong written statement. Alam niyo, sabi mo nga, written statement. Kasi kung sinabi mo lang, tapos naipit ka, ay, hindi yan yung sinabi ko. Di ba? Parang dininay mo kagad kasi natakot ka. Pero kung naisulat mo na at pinirmahan mo, yun ay written statement. Hindi ka lang, witness, ikaw ay written statement. Tanong, ang Bible ba ay naisulat na written statement? Yes. Di ba? Di ba? Ang ganda, di ba? Bibigyan ko kayo ng example. Ha? Example na ito, ganito. Si Pablo ay pumupunta doon sa Damascus. Habang papunta siya sa Damascus, nabulag siya. At kausap niya ang Panginoong Jesus. At nakilala niya ang Panginoong Jesus. To the point na nagbago siya, at dahil nagbago siya, isinulat niya yung 3/4 ng New Testament. Imagine that. Ang ibig sabihin nito, nandoon si Paul nung nangyari lahat ng isinulat niya. Amen. Ganun din si Peter na kinakausap niya sino? Ang tagasulat niya. Sino yung tagasulat ni Peter? Si Mark. Si Mark, sabi ni Mark, nadudoon ako sa paanan ni Peter. Sino ang witness? Si Peter. Ang written statement, ang sumulat ay si Mark. Pero statement ito ni Peter. So ang tanong ngayon? Ang Bible ba ay merong witness at merong written statement? Yes! Okay. Pupunta tayo sa pangatlo. Alam niyo yung pangatlo? Yung pangatlo, ang tawag doon ay evidence. Gusto niyo na maging lawyer? Para malaman mo yung katotohanan, meron kang witness, meron kang written statement, at yung pangatlo, merong evidence. Ang ebidensya
nakalagay dito, nandoon sa tinatawag na consecutive order. Dahil sinaliksik niya lahat carefully from the beginning. Now, ito ngayon yun. Ang Bethlehem ba ay totoong lugar? Although hindi ka pa nakapunta doon, makikita mo yon sa internet. Ngayon, nandoon pa yon. Ang Jerusalem ba ay totoong lugar? Ang Israel ba ay totoong lugar? Nagkaroon ba ng Roman Empire? Yes, di ba? At ang Roman Empire ba marahas? Yes. Sila ba ang nagpapako ng mga tao sa krus? Yes. Ang tawag doon, evidences. Nakuha niyo yung ibig sabihin nito na pwedeng ang masasabi natin katotohanan ang Bible dahil doon sa isinulat ng naglilingkod na si Lucas. Sinulat niya ito. At kayo rin dapat ganon. Nagsasaliksik kayo dahil kailangan, sinasaliksik nyo ang salita dahil kailangan merong mga taong katulad ni Most Excellent Theophilus. Ang si Most Excellent Theophilus ay Roman official na nagsasaliksik, gustong matutunan ang patungkol sa Panginoon. Ngayon, kung hindi siya magsasalita, si Luke, hindi malalaman ni Theophilus. Ito ngayon, sa mga panahon ngayon, maraming mga tao ang katulad ni Theophilus nagtatanong. Sinong tatanungin nila? Di ba? Siyempre, yung mga taong nagsasaliksik at nakikinig. Di ba? Inaalam kung totoo yung sinasabi ni pastor. At dahil doon, pwede mong sabihin yon. Alam nyo, ang katotohanan ay ang Bible. Sige nga, tanungin nga kita. Hindi ko lahat kayang sagutin dahil nag-aaral din ako. Pero ang katotohanan ay ang Bible. Dahil meron siyang witnesses, meron siyang written statement, at meron siyang evidences. Di ba? Ang galing, di ba? At hanggang ngayon, ang evidences ay naroon pa rin. Anong ibig mong sabihin, Pastor, naroon pa rin yung mga evidences? Nandoon pa rin ang mga ebidensya na kung saan nung naisulat ito, yung evidence ay hindi mo pwedeng i-deny. Hindi mo kayang i-deny. Sabihin natin, teka muna, nandiyan pa ba yung ebidensya nung panahon ni Moses? Yes. Sino si Moises? Ha? Ha? Galing yun. Magaling. Ha? Pero hindi siya naghati ng dagat. Si Lord na naghati ng dagat. Okay. Ganito yun. Nandoon pa ba yung evidence? Yes. Nandoon yung tinatawag na, nandoon yung tinatawag na Canaan, na ngayon ay Israel. Nandoon yung mga places na isulat nung panahon niya, na ngayon ay existing pa rin at ngayon ay mga malalaki ng mga villages. Nandoon yung tinatawag na the parting of the Red Sea. Nandoon yung Red Sea. Nasaan yung Red Sea? Nandoon pa rin. At kung meron kayong pagkakataon, puntahan yon, tingnan nyo, alamin ninyo. At one time, merong ginawa, nagpaandar ng mechanical submarine doon sa merong video. Makikita nila yung mga forms ng mga chariots doon na na-bury doon sa waterbed nung Red Sea na yon. At nakikita pa rin ang evidences. At ang history, yan, labas ka sa Bible. Kahit yung history mo ang nagsasabi na merong Egypt. Tama ba?
At yung Egypt na yon, nung panahon nila, ang pangalan ng pinakahari nila ay Pharaoh. Tama ba? Yes. So, ito ay mga evidences. Ano ngayon? Ang tanong, ano ngayon sa akin? Bakit nung sinasabi sa akin yan? Ganito yan. Dahil ganito, sa verse 4, ito yung sinasabi niya. Verse 4 tayo. So that you may know the exact truth about the things you have been taught. Upang sa ganun, alam mo yung katotohanan at hindi ka pwedeng linlangin. Maraming katotohanan ng Bible at marami doon hindi mo magugustuhan. You know why? You know why? Dahil marami doon hindi mo preference. Subalit dahil ito ay nakasulat, wala kang choice. Tama ba? Kailangan mong sundin. Kaya nga nag-aaral ang mga Sunday schoolers natin mag-aral ka ng salita ng Diyos upang sa ganon malaman mo ang katotohanan. Ilang uri ng taong nilikha ng Panginoon? Hindi mo na alam. Dalawa. Ang lalaki at babae. Ngayon, dumami na. Diba? So, ano ang katotohanan ngayon? Yung dalawa, hindi yung madami. Diba? Very simple. Marami doon ay nakasulat. Kaya nga, kinakailangan saliksikin mo upang mapag-aralan mo na ito ay tama. Sabi doon, may know the exact truth. Ano yung exact truth? Tagalogin natin. Ano yung exact? Walang dagdag, walang bawas. Kasi mahilig tayong magdagdag, mahilig tayong magbawas. Di ba? Pagka na-late tayo sa school, ano sinasabi mo? Na-late po ako Bakit ka na-late? Kasi po yung truck po bumangga doon sa tricycle. Yung tricycle po nayupi. Ano ngayon? naipit po yung ano ko, yung sapatos ko. Di ba? Yung mga ganon. Sabi dito, walang bawas, walang dagdag na katotohanan. Kinakailangan makita mo yung katotohanan upang maisabuhay mo yung katotohanan doon sa iyong itinuro. Nagtuturo tayo dito, tama ba? Hindi opinion natin ang tinuturo, kundi ang tinuturo natin ay ang Bible. Ngayon, dahil yun ang tinuturo natin, tinuro sa inyo, kaya kinakailangan saliksikin natin upang maisabuhay mo ang katotohanan. Yun ang tinatawag na paglilingkod sa Panginoon. Gusto mong maglingkod sa Panginoon? Magsaliksik ka at isabuhay mo ang katotohanan. Amen. Amen. Sa buong linggong ito, ganito gawin mo. Manalangin ka. Lord, gusto kong sundin ang katotohanan at gusto kong malaman ito ng buong buo. Kahit na sa pagpunta ko doon sa church, sa kabayan, Lord, kailangan makilala ko kayo. Malaman ko kung ano ang katotohanan. Amen. Tayo lahat ay tumayo. Tayo ay manalangin. Lord God and Heavenly Father, salamat po sa katotohanan. Salamat dahil kayo ay mabuti. Kayo ay naroon palagi sa amin, Panginoon. Dalangin ko po sa mga anak nyo dito na patuloy niyong ipahayag ang inyong katotohanan upang maisabuhay, Panginoon, ang katotohanan na kung saan na isulat doon sa Biblia. Alam namin, Panginoon, na sa kapanahunan ngayon, sa kultura ngayon, ay napakahirap, Panginoon. Subalit, hindi po kami titigil
upang ipahayag kung ano man ang katotohanan na reliable. Ang ibig sabihin po ng reliable, mapagkakatiwalaan namin dahil ito ay sinaliksik ng mabuti at yung mga taong mga nagsulat dito ay naroon noong mga panahon na yon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Upo muna kayo. Upo.